Sa may Pantalan, nakilala ko ang nooy 10 taong gulang na si Jules kasama ang kanyang mga kaibigan. Nagbabaka sakali raw silang may darating para magpabuhat ng bagahe. Importante na may magpabuhat sa'yo. Bakit? Para saan yung pera? Minsan sa eskwelahan, minsan pupunta ko sa sulok para makakita. Pag isang daan, pinupunta ko sa bahay pambili ng salinas. At bigas. Oh, Basta may makain lang. oh. 2 oras nang naghihintay sina Jules pero wala pa rin daw dumarating na pampasaherong bangka. Ilang saglit pa, mabilis na nakipag-unahan si Jules sa ibang mga bata. Tumatangulay Masakit ang likod. yung kamay. Yung kamay masakit. Oh, at yung dito sa liig. Tinitiis mo siya. Oo naman. ₱5 hanggang ₱10 lang ang ibinabayad sa kanila ng mga nagpapabuhat. Kulang na pambili ng pagkain ng bata. 10 pesos. Anong bibili mo dyan? Ipon lang muna. Wala pa raw kasing laman ang tiyan ni Jules nung umagang yon. Pag pananghalian, wala. Bago ka matulog, wala. Pagsapit ng oras ng pananghalian, sinamahan namin si Jules pauwi sa kanilang bahay. So anong ginagawa mo pagka wala ng pagkain? Ito sa bahay. Tinutulog mo na lang na gutom ka? Ito yung kuprasan namin. Ito ang koprahan? Oo. So nagkukopra ka rin? Nagbubuhat ka rin? Oo naman. Ba't hindi kayo nagkukopra ngayon? Wala pa. Pagdating sa bahay, sinalubong ako ng lolo ni Jules na si Lolo Juanito. Pero hindi namin inasahan ang aming madaratnan. Condolences po. Ano ho nangyari dun sa apo niyo? Yung sakit, yung mata, nagkasakit. Yung naniniring yung mata. Sa uma. Ngayon, dinala dito sa amin. Dinala dito sa bahay. Nag-sinter doon yung mga midwife. Wala kami dyan doktor eh. Masakit nga po eh. Gawa lang. Kaya pa mabuhay. Pero wala naman doktor. Tapos hindi nyo naman ho maitakbo. Hindi namin may magtagbo dahil wala sasakyan dito. Wala kami pera. Ang ginawa, nandiyan lang kami dahil lapit na naman, wala ba pamasahe. Saka umaasa ko dahil nagbibigay ng gamot. Wala siya na doktor. Kamamatay lang pala ng 3 taong gulang na kapatid ni Jules na si Ivan, gabi bago kami dumating. Kwento ni Lolo Juanito at ng tatay ni Jules na si July, bigla na lang nahirapang huminga at nanilaw ang mga mata ni Ivan. Dinala naman daw nila ang bata sa Rural Health Unit sa bayan pero paracetamol lang daw ang naibigay. Sakit sa loob ko. Gawa na kahit mabuhay. Bakit namatay? Isa pa sa mga problema noon ng mga residente ng Silvino, Lubos ay yung malapit na pwedeng puntahan na pagamutan. Yung pinakamalapit kasi na pwede nilang takbuhan ay may 2 oras pa yung layo. Meron naman silang Rural Health Unit. Ang problema dun sa RHU, kulang-kulang ang gamit, kulang din ang health workers, pati na gamot. Kaya ang ilan sa mga nakilala namin noon, kinamatayan na yung kanilang karamdaman ng hindi man lang nakakapagpatingin sa doktor. Sa katunayan, para marating ang pinakamalapit na ospital, kailangan pang tawirin ng bangka at habal-habal.
Kaya si July pinilit daw makapangutang ng 3,000 piso para madala sana si Ivan sa ospital. Pero hindi na ito inabutan ng bata. Pag uwi ko dito, ayun yung bata. Nakita ko iba na yung lagay niya, yung mukha niya. Sabi ko, sige, mangutang ako. Pumunta ko doon sa sa barangay Uno. Nakautang ko ng ng 3,000. Pambayad ko sana yung kupra. Tapos nakahiram ako ng motor. Sabi ko sa asawa ko, magbihis ka, alis tayo. Nung nagbibihis siya, nakita ko yung bata, gumanon. Binuhat ko agad, pinarga ko. Wala. Hanggang wala na. Inano ko siya, mouth-to-mouth recitation. Pinam ko yung dito, tapos mouth-to-mouth kami. Wala pa rin. Sabi ko, wala na. Pagkukopra ang tanging ikinabubuhay ng kanilang pamilya, kaya ang araw-araw na kita hindi raw sumasapat. Yung kopra, mismo yung pahirap. Bumaba, tumaas yung bilihin. Samantala, umabot ng 40 hanggang 50 yung kilo. Dati, 1 kilo. Oo. Ngayon, magkano na ang bili? Ngayon dito na lang, 19. 19. Oo. Ibabiyahe nyo pa po yun, Bibiyahe pa, may bayad pa, bawat pagkarga, 50. Yung sasakyan, 50. 100 na bawat sako. So kayo po ba nararamdaman ninyo na pahirap ng pahirap yung buhay? Oo, pahirap ng pahirap talaga. Dahil sa kawalan ng pera, ni hindi raw nila mabigyan ng maayos na burolang anak. Pagdayigon ang Santos nga Trinidad na usala nga Ibinalot na lang sa kumot ang bata. punuan tungod sa pagpasangyaw, sa pagtuo, nga waray sugat, nga kamaupay, o kamaluluuyon, ilog pa sa iluan. Mabuti na lang daw at may nagmagandang loob na kapitbahay na tumulong sa paggawa ng ataol ni Ivan. Kahit madilim dahil walang kuryente sa lugar, matyagang pinanday ni Lolo Budok ang ginagawang ataol. Makalipas ang ilang oras, maayos nang nailipat sa kabaong si Ivan. Dahil hindi na embalsa mo ang bata, kinailangan siyang ilibing kaagad kinabukasan. Hanggang sa huling hantungan, ramdam na ramdam nila ang kahirapan. Pero hindi lang pala si Ivan ang namatay na kapatid ni Jules. Taong 2003, namatay din ang nooy 3 buwang gulang niyang kapatid sa hindi na nalamang dahilan. Taong 2017 naman nang mamatay ang lola ni Jules. Huli na nang maisugod siya sa ospital na 2 oras ang layo mula sa kanilang lugar. Na-stroke ng high blood. Ay, wala kami doktor doon ng ospital. Hindi lang ng ospital. Patay din. Para malaman kung bakit nga ba inaabutan na lang ng kamatayan ng ilang residente sa Silvino Lubos na hindi man lang natitingnan ng doktor. Pinuntahan namin noon ang nag-iisang Rural Health Unit o RHU sa lugar. Meron mang pasilidad pero wala kaming naabutang doktor noon. Dinadala naman kasi dito sa amin, malala na yung sitwasyon ng mga pasyente. Kaya paano na namin masisave yun kung malapit na siya talaga bumigay?